ng CNB noong 2011. So mag 12 years na po, no? Sila sa service. So marami na po silang service na pinagdaanan. Ang current service po nila ngayon ay MSG, yung Mission Support Group, no? So sila po yung nakatalaga doon sa ating lower, kasi po di ba pinagano na tayo. Nagkaroon ng kanyang focus po no, doon sa baba, dito sa taas. Sila po ay may 4 na anak, no? So, isang babae at 3 lalaki. So, may kambal po sila anak. Yung panganay po na babae, si Belle, yung 27 years old. Tapos yung kambal, si Jeffrey, saka si Jefferson, 22 years old. Tapos si Darren po, 16 years old. So, yung kanyang may bahay po, no, si Slyda, so kilala niyo na po siguro yun, no, kung sino yung ating speaker. So, isa sa mga masisipag po na speaker natin. So, walang iba kundi si Brother Jofrey Velasco. Hindi na natin. Thank you, Brother SP. Sige, siguro, kailangan mo. Magandang hapon po sa ating lahat, no? So, ito yung unang GMT, teaching na ma-attend natin for 2024. Ayan. So dahil una, medyo nag-bakasyon tayo, no? So excited po ba tayo? Yes. So yan, medyo naiiya ba tayo, ano? Excited kayo eh. Diba? Kaya nga nandito tayo ngayon, gusto nating makinig kay Lord, no? So ang mga speaker sa mga talk natin, ginagamit lang po, pero focus lang po tayo sa mga sinasabi ng speaker, hindi po sa kanya yun. Si Lord po yun, and invite natin ang Holy Spirit. Siya po yung mag-guide sa atin, siya yung magpapaliwanag sa atin kung ano po yung gusto ni Lord iparating sa atin. Iba't iba po yun, no? Kumbaga, ang bawat isa sa atin, may ibang message si Lord. Parang customized, no? Dahil unique tayo. Unique yung relationship natin kay Lord. So, napakaganda po ng title ng discussion natin ngayon. Hindi ba kayo na-excite dyan, no? Sons and Daughters of God. Sino ba yan? No? So, ayan. Sino ba yan, mga kapatid? So, malalaman natin yan later on, no? So, siguro sa pangalawang slide pa lang, malalaman na natin. Introduction pa lang, ay nakakabusog na. So, dapat maging excited tayo dito, no? Dahil tayo po yung pag-uusapan dito, no? So, yan. Kapag tayo ay tumanggap ng sakramento ng binyag, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Ayan. Ano po? So, ibig sabihin, sons and daughters of God, tayo pala yun. Yung pag-uusapan natin ngayon, no? So, lamang, marami po ang hindi po nakakaalam niyan or siguro hindi naniniwala, medyo, sila, parang hindi naman yan totoo or sabi-sabi lang yan. Yan. So, marami po yung, kaya sa mundo natin ngayon, madami pa rin yung nag-aalala, no? Ay, bumalik. Yan. Marami po nag-aalala, insecure sa estado ng buhay, nahihirapan, madaming challenges, no? So, yung pananampalataya na tayo yung anak ng Diyos, parang hindi nila feel, no? Yan. So, yun yung isang case natin, no? At napaka-importante po na ang pagkakilala natin ay dapat alam natin, no? Importante po yan dahil yung pong pagkakilala natin bilang yung pagkatao natin, kapag hindi po natin alam yan,
So malaking problema, no? So yung evolution, no, ng sa science, merong naniniwala ang evolution ng unggoy daw yung tao. So kaya madami ngayong isip animal, no? Isip hayop. Dahil ang identity nila ay nakalink dun sa unggoy, no? So yun yung evolution nila. Pero hindi tayo ganon, mga Kristiyano, no? Tayo ay nilikha ni God sa Genesis, no? So tayo ay nilikha ni God galing dun sa alapok, naging putik, no? Tapos pinorm tayo. At sabi nga, tayo ay kawangis ni God, no? Dahil nga tayo ay anak niya, no? Kawangis at saka hindi lang kay tsura din, saka yung likeness na sinasabi, being may sarili nga tayong pag-iisip, no? Ayan. So, yun po. So, nakapili na po ba kayo kung anong identity niyong tatahakin? So, yun po bang tayo ay galing sa unggoy o galing kay God? No? So, siguro ay alam na natin kung anong pipiliin natin. So, napaka-importante po nung malaman natin kung anong identity natin, no? Bilang anak ng Diyos. Dahil kung anong identity natin, kung hindi natin ito paniniwalaan o hindi natin alam, hindi tayo parang convincido, medyo mahihirapan tayo magpatuloy. Malilito, maliligaw. O, hindi natin alam kung saan tayo papunta eh. Pero kung alam natin na anak tayo ng Diyos, papunta tayo kay God. No? Alam natin yung patutunguhan natin, hindi yung mag-experiment pa tayo. Ayan. So yan. Ngayon na alam natin ang identity, dapat paniwalaan po natin yan. Ipaglaban natin yan, no? At isabuhay natin yung pagiging anak natin ng Diyos. Ayan. So actually, may lang po itong pag-uusapan natin, ang mensahe ni Lord, no? Pero malaman siya kung ating talagang pagsisikapan na i-absorb kung ano yung mensahe sa bawat isa sa atin, no? 4 na puntos lang. Identity, authority, inheritance, access. No? So, 4 lang. Kaya sana ay huwag tayong patalo sa pagkanto, no? Dahil baka magpagulat natin, tapos na pala, sayang naman. No? Pinakausap tayo ni Lord, tapos nakatulog tayo. Yan, una, identity. So, objective fact, given, parang yun yung nature natin. No? Pero yung sense of identity, dito maaaring nagkakaiba-iba nga. Yung sinasabi nga, galing sila sa unggoy, pero tayo, galing sa Diyos. No? So, yan. Ang tama po o nararapat na sense of identity natin, siyempre, dapat nakabase kung ano talaga tayo, ano bang nature natin. Dapat, yun po yung importante, no? So, ang problema sa ating mga Kristiyano, generally, so, nabibinyagan tayo as Catholic, no, Christian. Pero, hindi po nila o hindi nila pinaniniwalaan na sila ay anak ng Diyos. No? Parang binyag lang. So, hindi natin alam kung bakit nagpapabinyag. No? Pero ang totoo, para tayo ay mapabilang sa angka ng Diyos, no? Kaya tayo nagpapabinyag. So, una po, marami ang magulang na hindi naman talaga masyadong seryoso sa pagiging binyagang Katoliko, ano? Marami ganyan. Kaya nga sa statistics siguro, 88% ng Pilipino actually Catholic eh. Pero pag pumunta ka sa simbahan, hindi naman 80% yun, no? Yung nagsisimba. Pero binyagan lang sila. So dumadami, makikita mo kapag mahal na araw, kapag Pasko, ganyan. So dun sila, madaming lumilitaw na binyagang Katoliko, no? So yan, so marami po sa atin, so mabuti na lang, nasa couples for Christ tayo, madami ang magulang or parents, parang gusto malling, no? Gusto magagala, ganyan kapag rest day. So yan, mas pinipili nila yun. Pwede naman sana nilang gawing sumimba muna bago pumunta sa gusto nilang pasyalan o puntahan. Pero marami nga, mas priority
ay wala silang ganang sumimba dahil excited sila dun sa pupuntahan nila. No? So madami nga pong magulang na bihirang ang makinisalamuha sa mga gawain ng simbahan. No? Bibihira po yun. So, at malimit, madami lang mga focus for Christ. Ano? So minsan, yung birthday, di ba, dapat ipagpasalamat, dapat magsisimba, anniversary. Pero, mas malimit sa ordinaryong mga Kristiyano Katoliko, ay mas yung time nila nakapokus maghahanda dahil may bisita sila. Ano po? So, hindi sila magsisimba o hindi magdadasal na lang. Dahil, mas excited sila doon sa paghahanda. No? Doon ibinubuhos yung time nila, effort, no? Ayan. So, ibig sabihin, yung mga kahit na tayo binyagang Katoliko, pero napaka-content ng impormasyon, no? Na nasasagap. Dahil, iyan ay sa magulang. No? So, kung ang magulang hindi masyadong malapit sa gawain ng simbahan, eh malamang, alam na natin yung mga anak nila, kung hindi yung magkaroon ng kabarkada na mahilig sumali sa sa gawain ng simbahan, siguro yung magulang ng kaibigan niya palasimba, kaya yung anak, naaakit yung anak nung hindi palasimba. Swerte, pag gano'n, tsamba, no? Pero paano kung ang magulang hindi nga palasimba, so napaka-liit ng chance, no? Na maging silang active sa simbahan o alamin kung anong identity nila o kung saan sila yung purpose nila sa life, no? So ako ay anak ng nanay ko, no? So yung mother ko, kwento ko lang, commentator siya, matagal ng panahon yun, no? Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa, no? Pero lector siya, member siya ng Legion of Mary. At natatanda ko noon, ang mga father at mother, parang couples, yung may sinasalihan sila sa simbahan namin. Pero wala pang couples for Christ noon. Pero yun. So, at ito rin yung mother ko ang nagpursige na ako ay pumasok sa high school, Catholic school. Siyempre, malimit yung Liceo de Luciana. Ang Liceo, nakadikit sa simbahan, no? So, doon ako natutong mag-rosary. Yan, nung high school pa lang ako, araw-araw na ako nag-rosary, nagbabasa ng Bible. Lagi ako sa Krista ng pare. Di ba yung Knights of the Altar ba, tawag nila. So, sa tingin ko, dahil yung sa parent ko, yung mother ko, ay malapit nga sa gawain ng simbahan, no? So, yan. At ibig sabihin natin, gusto ko lang iparating na dapat tayong mga magulang, una tayo nang una. Yan din naman tinuturo sa atin, sa CLP pa lang. Una tayong lalapit sa gawain ng simbahan. No? Una tayong magiging madasalin. Ayan, so nakikita tayo na mayroon tayong household prayer meeting, tapos itong mga activities na ito, sinasama natin mga maliliit natin anak, nakikita tayo, nagdadasal tayo. So pag laki niyan, magiging madasalin din. Or minsan nga, kapag natuto sila na magdasal na yung during kumakain tayo, minsan kapag makalimutan na kumakain na tayo, sasabihin ng anak natin, hindi pa tayo nagpe-pray. No? May experience pa kayo na ganyan sa maliliit na bata na. So, yun. Dahil, nakita tayo na nagdadasal bago kumain, no? So, yan. So, ibig sabihin, malaki ang role ng mga magulang, no? Lalo na nga ang mga, sabi natin, ang role ng ama o tatay, father, siya yung pare ng ating pamilya. At si nanay naman, siya yung talagang very supportive, no? Sa paglalapit kay Lord ng mga anak, no? Sa mga gawain ng simbahan. Ayan. So, dapat tayo bilang magulang, una tayong nahihilig sa mga awitin na yung nagpupuri sa Diyos, mga katulad ng mga kanta natin. Kung babasahin mo po yung mga lyrics niya, napakaganda, no? Parang mapapanatag tayo
nag-praise tayo kay Lord, nagpapasalamat, no? Na-appreciate natin yung mga blessings na natatanggap natin na tuloy-tuloy. Kahit na gumawa tayo ng mabuti o masama, si Lord consistent, no? Persistent. Hindi tayo pinababayaan. So yan, so siguro tayo din yung mga muna na pipili ng paglilibangan. So maganda ngayon yung yung The Chosen. Sino yung nakarinig ng The Chosen? Yun, si Bro Sam. Wala na bang iba? Napakaganda po nun. Imbis na Korean novela ang panoorin nyo, yun, napakaganda. Patok na patok, no? Yun po yung mismong gospel series din po siya. Nasa season 4 na siya ngayon. Pero napapanood ko kasi yung libre lang. Yung season 1 to 3. Yun yung napanood ko. Inabangan ko mag-libre yung Yung kasi magiging libre dahil may nag-sponsor, no? Yun. So, hintayin ko yung mag-sponsor para maging libre yung season 4. So, yan. So, kung tayo kung hinahilig sa atin ng ng nag-install ng mga games sa cellphone natin, panglibang, so, mas maganda i-install natin. Tayo muna, install natin yung Halo. Sino pong nakarinig na ng Halo na app? Si Bronsam din. Actually, lumalabas yung sana natin sana, sa Facebook. Ang kulit kasi, kaya in-install ko. So, napakagandang application. Nandun na lahat ng prayer for all seasons. No? Nandun lahat. Ikaw yung parang malulunod ka sa lahat na kailangan ng prayers nandun. No? At naging interested ako dun sa Bible in a year. 365 days daily. Iko-cover niya from Genesis hanggang Revelation. At natapos ko yun itong year na to, 2023. Kasabay nun, nagustuhan ko rin, dahil yung catechism, ay hindi ako masyadong nakaka-attend niya. Siguro, nakaka-ano pa, patikim-tikim. Pero ito, sa Halo, kumpleto, 365 days din. Daily, natapos ko siya. Sabay ng yung Bible in a year, no? So imagine nyo, sa Halo ko pala malalaman nyo yung catechism, yung pick natin, no? So, yan, napakaganda ng nung application na yan, no? At kapag po tayo mismo mga magulang ay malapit nga, no? Kay Lord, no? Sa mga gawain ng simbahan, ayan. So wala pong duda. No, lalo na yung mga anak natin ay maliliit pa, no? Talagang susunod dyan. Pero dun sa mga malalaki na hindi na natin matuturuan, no? Kundi by example na lang. Hindi pa natin mapipilit yun. Pero at least, by example natin, ay pinapakita natin na dun tayo, no? Maganda yung example natin. Although, yun nga, out of control na natin. Yung malalaki na, no? May sarili na siyang decision. Ayan. Kaya napakaganda ng focus doon pa lang sa pag-umpisa pa lang ng kung nagbubuo ng pamilya, no? At dito parang may mga dumating na kasi yung babi talagang kasal, no? O maliit pa yung anak. Ayan. So yan. So napakaganda ng sitwasyon natin na tayo ay nasa focus community. So mariremind tayo, no? Updated tayo sa mga gawain ng simbahan, kapag mahal na araw, kapag Pasko, yan. So, yun, napakaganda, no? So, dahil nga sa community natin, ay ito, may katulad itong teachings na ganito. Wala naman ito sa mga university, dito lang, no? Lalo na yung mga teachings tungkol sa relationship ng magkasama, relationship sa family, dito lang sa Focus for Christ, no? Madami. Kaya yun po, maging excited tayo palagi kapag may ini-offer si Lord, no? Through CFC activities. Yan. Okay, so pangalawa na tayo. Punto, no? Authority. So, ang Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos ay nakapagpapalayas ng masasamang espiritu, no? Nakapagpatawad siya ng kasalanan, nakapagbibigay ng authority rin sa kanyang mga disipulo, no? At kung isasabuhay po natin ang pagiging anak natin ng Diyos na katulad ni Jesus Christ, ay meron din po tayong ganung authority. No? Baka hindi po natin masyadong nakalimutan na natin. No?
So mayroon po tayong authority para mapagtugumpayan yung mga problema, suliran ng challenges. So ibig sabihin, hindi tayo may stress, hindi tayo ma-depress dahil sa mga problema. Dahil alam natin, anak tayo ng Diyos, no? So, kumbaga parang nakasandal tayo sa pader, no? So lahat ng resources nasa atin. Wala tayong ibang kailangan. Si God lang, no? So minsan nga lamang, no, or malimit, ay ma-pray kasi tayo. Diba? Namimili tayo, sino yung mga katulong sa atin. Diba? May problema tayo. Pero iba kasi palagi ang gusto ni Lord, no? Kung sino yung ayaw mo, yun yung ginagamit niya. So may plano kasi siya. Bukod sa matulungan ka, mapagkasundo pa kayo. No? Ang nangyayari mo sa atin yan? Nangyayari na? Kung may kakilala na gano'n, no? Kung may sama ng loob, may problema ka, may pangangailangan ka, nag-pray ka kay Lord, sumagot naman si Lord, na binibigay niya yung, ayaw ko dito, ano, parang ma-bright tayo. No? Pero may plan si Lord, gusto niya tayong tulungan at the same time, magkasunduin. No? So, yun. Ayan, So, palagi din po natin isipin, no? Na hindi po tayo bibigyan ng ni Lord ng problema na hindi natin makakayanan. No, lagi po natin tatandaan yun. At huwag din po tayo magkalala kapag parang nasagad na tayo, nagawa na natin yung best effort natin, tapos parang sa tingin natin is walang nangyayari. So chill lang, no? Ibig sabihin, to the rescue na si Jesus Christ, ano? No? To the help of the Holy Spirit, huwag na tayo magkalala. Dahil yun nga, hindi nga tayo bibigyan ng masigit sa kakayanan natin. So ibig sabihin, pag nabigay na natin yung effort natin, si Lord na yun, yung magte-take over Lord. No? Natatandaan niyo ba yung footprints in the sun? Yung kwento nun? O hindi na uso yun? Dati kasi may mga nakapost yun ng mga kwadro. Yung sa kwento na yun, dalawang pares ng footprints. Pero nung namumroblema na siya, nakikita niya isang pares na lang. Yung down na siya. Nagtanong siya kay Lord, no, bakit ba't isang pares na lang ng footprints yung nakikita ko, iniwanan na ata ako ni Lord. Pero nagpaliwanag si Lord. Sabi niya, hindi, ikaw yung buhat-buhat na kita. No? Kaya nawala yung isang pares dahil buhat-buhat na pala siya ni Lord. So, ganun din ang nangyayari sa atin. Kapag hindi na natin kaya, pero inilift up natin kay Lord yun, no? Pinagkatiwala natin, ganun po ang mangyayari sa atin. Parang napakahirap, napaka-komplikado ng problema na wala na tayong magawa, pero dahil nagtitiwala tayo, hindi ko alam kung nangyayari sa inyo yun. Wala tayong ginagawa, pero parang nasolve siya. O nasolve talaga. Nangyayari naman sa inyo yun? Parang hindi pa. Hindi pa ba? May nangyayari gano'n, baka nakalimutan nyo lang. So dapat maging sensitive tayo sa gano'n para ma-appreciate natin si God na talagang siya ay nandyan, no? Kasama natin, no? Ayan, so ibig sabihin, aralin po natin magpaubaya sa kalooban ni Lord. Yun naman yun no? So, dapat, yung kalooban ni Lord, alaman natin. Dahil yun din kasi yung yung mas mabuti. Mas alam ni Lord yung mas mabuti sa atin. Isa kasi pinipilit natin, gusto natin, na-stress tayo. Ito gusto ko, pero itong pinagkakalat sa akin, ayaw ko nito. Bisa ganun tayo. Pero kung ano yung kalooban ni Lord, yung tanggapin natin ng maluwag at pasalamatan natin. No? Hindi lang siguro natin nakikita pa, pero siguro may perfect timing si Lord na ipapakita na kung hindi ito yung blessing na natanggap mo, baka hindi ganyan yung napala natin, no? Mas mali pala, no? So, yun. So, ibig sabihin, pagkatiwala natin kay Lord kung ano yung mayroon tayo na blessing. Pag nag-pray tayo, sinasagot siya ni Lord. No? Maaari nga lang hindi eksakto, hindi katulad ng gusto natin
sagot, no? Malimit, gano'n. Pero yun nga, dapat yung kalooban natin, malalaman natin ang kalooban ni Lord kapag patuloy tayong atin ng mga ganito, yung sa mga homily ng misa ng pare. So, dyan tayo makakakuha ng ano, dyan kasi nangungusap si Lord, no? So, lagi lang natin i-invite ng Holy Spirit to guide us to, siya kasi yung ano magpapaliwanag sa atin, magbibigay sa atin ng discernment ng wisdom ng knowledge, Holy Spirit. Para hindi yung parang blanco tayo pag tumatanggap ng mga mensahe, no? Ayan. So, malimit, malimit sa atin, sa atin ng mga tao. Gusto nating yumaman. O, sino gustong yumaman? Di ba? Pero kahit basahin mo yung Bible, wala kang mababasa doon na dapat yumaman tayo. No? Dahil hindi po tayo pinanganak para yumaman sa material na bagay. Pinanganak po tayo para gumawa ng madaming mabubuting bagay. No? Sa ating kapwa. Pero, parang ano yun ano ba tawag doon? Parang natural na sa atin mga tao, gusto mong yumaman. Mga anak nga natin, pinag-aaral natin, ang nasa isip natin. Yung dati, yung sa amin, Christian, puro magsasaka. Sabi niya, hindi magiging magsasaka man ako. Di ba, gusto mo masenso. Pero hindi ganun ang gusto ni Lord. No? So, ibig sabihin, hindi yun yung effort, pero maaaring ibigay yan ni Lord. So, way niya, no? Yung pagkasenso. Pero hindi yun yung focus, no? Hindi yun yung focus na oti ako ng oti, hindi na ako makapag-serve sa simbahan, hindi na ako makasimba. Pero may other means si Lord na makukuha mo yung material na bagay, pero through nagsiserve ka, may time pa kay Lord, no? So yun, nahiwaga kasi mawala niya, limitado lang yung kailangan natin, kaya hindi natin masyadong maintindihan yun, no? So yan, so bukod dyan sa, may authority din po tayo magpalaya sa actually ng masasamang espiritu. Niniwala ba kayo dyan? No? Masasamang espiritu. Katulad ni Jesus Christ na nagpapalayas ng masasamang espiritu, no? So kapag po puno ng salita ng Diyos, ang ating puso isip, no? Kababasa natin, kapapakinig. Tapos kapag tayo madasalin, puro Diyosan yung bibig natin, no? Ganyan, napupuno yung ating pagkatao sa salita ng Diyos saka sa prayers. So, hindi makakapasok sa atin yung masamang espiritu. Didistansya siya. Wala siyang space, no? Kaya nga, ma-recall niyo yung greatest commandment, yung igigin mo ang Diyos ng buo, no? Buong puso, buong pag-isip, buong lakas. Buo, 100% yun. Wala siyang uwang para sa masamang pag-iisip, masamang elemento. Kaya hindi yun mahirap. Yun po ang paraan para dumistansya sa atin ang masasamang elemento. 100% buo. No? So kapag tayo ay nakikinig, nagbabasa, nagpe-pray, ayan. So hindi po makakalapit sa atin ang masamang espiritu, no? Masamang elemento. Yan, so hindi lalabas hindi tayo makakaisip ng masama, hindi tayo makakapanglait, hindi tayo makapagsinungaling. Ayan, di ba? Puro mabubuti yung lalabas sa atin. Kaya nasabi nila, hindi yung lumalabas sa katawan ng hindi pumapasok sa katawan ng tao na nakakasama sa kanya, kundi yung lumalabas. Di ba? Kaya walang bawal na pagkain. Pero meron nakakasakit na pagkain, no? Ayan. So, isa pa na nakakapagpalayas ng masamang espiritu yung pangalan ni Jesus Christ, no? Name above all names, no? In Jesus' name. So, didistansya. Nangangatok sa takot ang masamang elemento, no? Kaya pag magsalita kayo ngayon ng masamang elemento, in Jesus' name, tingnan natin kung may alis dyan sa masamang elemento yan, no? So yun. So, in Jesus' name lang, napaka-powerful yun.
kapag medyo down tayo, natatakot mo, nag-iisa tayo, ayan. So may authority din po tayo magpatawad, katulad ni Jesus Christ, di ba? No? Sa mga nagkakasala sa atin. Kaya gamitin po natin yung authority na yan, maganda yan, yung pagpapatawad. So pakawalan na po natin yung galit, tampo, no? Sama ng loob, na nagpapabigat lamang naman sa ating kalooban. No? Bakit magtitintin ka ng sama ng loob? Patawarin mo na. Palayain mo na yan, no? Para maging kang panatag. So actually, duwan yan eh. Kapag nagpatawad ka, bukod sa gumagal ng pakiramdam mo, yung pinatawad mo, na alam niya na pinatawad mo siya, ay ganoon din, no? Ang pakiramdam, masaya rin siya. Magaan ang feelings, no? So yan. At yan nga po sa mga natututunan natin tungkol sa ating pananampalataya, authorized po tayo na ipamahagi yung mga blessings na natatanggap din natin. Authority din natin yon. Sabihin lang natin na God bless you. No? So, yung words na yon, napaka-powerful yun. Kaya dapat lang nasa puso natin, no? Hindi yung basta God bless you lang. No? Pero, yun lang ay napakalaking bagay ng uno. No? Parang binibless mo siya at pinapalam mo rin sa kanya na bless siya. No? So, yun. So, yan. So, authority. Kung si Jesus Christ nag-authorize siya sa mga disipulo niya na, sige, yung mabuting balita, ipahayag nyo rin. So, tayo meron din tayong authority na ganyan. So, napaka-daming resources, no? So, ngayon, nakakatuwa nga dahil ang dami na rin nag-share ng mga magagandang good news, no? Yung mga gospel for the day, ganyan, sa Facebook, no? So, maganda yun. So, ganun, pwede tayo mag-umpisa sa ganun. So, isinishare yun. Pero, in due time na tayo ay nagiging palaging nakikinig, palaging nagbabasa, tapos, inire-reflect natin yan, naunawaan natin, kapag mayroong kapatid tayo na nangangailangan ng counseling or ng payo, ay alam natin kung ano sasabihin. No? Madali lang yun sa atin. Pero sa umpisa, makinig lang tayo, magbasa, pero in due time, ay napakasimple lang na nagpayo ka, gumawa ng kalooban ng kapatid natin, no? Dahil sa tamang mensahe. Ginamit ka kasi ni Lord, no? Ayan, so inheritance, pangatlo na to. So, huwag kayong bibitaw, mga kapatid. Malapit na to. No? So, inheritance, so, ang mamanahin po natin bilang anak ng Diyos, siyempre, ano pa? Ang kayamanan na pag-aari ng Diyos naman. Ano ba yun? So, yun, inheritance, mamanahin yaman po, no? Natin, ay hindi na po kailangan natin maghintay, actually, no? Doon sa mamanahin na yan. So, yan. Katulad nga po, kung natatandaan niyo yung prodigal son or alibugang anak, yung kwento nun, kwento ni Jesus Christ yun di ba? Yung at sabi ng ama, doon sa panganay na nagseselos, doon sa bunso ng kapatid, sabi niya nagreklamo siya, ba't pinag-celebrate ng gano'n? Sabi ng ama doon sa panganay, kung ano yung sa akin, ay sa'yo rin. No? At dahil kwento ito ni Jesus Christ, at yung ama dito ay yung Diyos Ama, at yung bunso at saka yung panganay na anak, tayo po yun. So, ibig sabihin, ganun ang sitwasyon natin. No? Ngayon pa lang, kasama tayo ni Lord, no? Eh, ano natin, kumbaga, na-enjoy na natin kung ano yung kay Lord, no? Yung kaharian sa langit. Yung langit, no? So mamaya, malalaman natin na tayo ay nasa langit na rin, no? Parang nasa langit na rin. So hindi natin hihintay na mamatay tayo para maramdaman natin yung langit na yan, no? Ayan. So ngayon pa lang, nasa lupa tayo, mararamdaman po natin ang kaharian ng Diyos, no? Sa lupa, through the Holy Spirit. Ayan. So, sa pamamagitan nga po ng Holy Spirit, maunawaan natin yung salita ng Diyos.
Kaya kanina ko pa sinasabi na invite natin yung Holy Spirit, no? Yan. Dahil yung salita ng Diyos kapag maunawaan natin, napaka-powerful po yan. So yan po yung magpapanatag sa ating kalooban, no? Yan. Kumbaga, sinasabi niya na ito yung magbigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ng sanlibutan. At yung kagalakan, kasiyahan na mararamdaman natin dahil sa salita ng Diyos, ay hindi rin po katulad yung binibigay ng sanlibutan na panandalian lamang. No? So yun yung kaibahan. At tunay nga po na yung salita ng Diyos, yan po yung tunay na kayamanan. No? Sa lupa at sa langit man. Yung salita ng Diyos. Opo. No, hindi po yung mga material na bagay. Dahil ang salita ng Diyos, ayun po yung kailangan natin. No, kung maunawaan lang natin. So, di ba sa gospel, no, nandun yung salita ng Diyos, bumubuhay ng patay. Yung salita ng Diyos, nagpapagaling ng kahit anong sakit. No? Yung salita ng Diyos, nagpapalayas ng masamang espiritu. No? So lahat, kayang gawin ng salita ng Diyos. Kaya yun po yung tunay na kayamanan natin na dapat yun yung nasa puso natin. Actually, itinuturo din sa atin na yung kaharian ng Diyos nasa puso natin. No? Kaya hindi na natin kailangan hintayin na mamatay tayo para makita lang natin, mabungaran yung kaharian ng Diyos. Dito pa lang, no? Nasa puso natin yung kaharian ng Diyos. No? Ayan. Ito na, pang-apat na to. So excited na kayo, no? Na matapos. Pero ito yung access, pang-apat na punto. So, pipiliin po natin ang malalim, mainit na relasyon ng Diyos Ama, ang aming na kalawakan, no? Yan. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, tayo ay may access sa kalooban ng Diyos. No? At sa pamamagitan po ng panalangin, may parating po natin ang saloobin natin sa sarili nating expression. Ayan, bagamat bago pa lamang tayo lumapit sa Diyos, ay alam na niya ang nasa puso natin. No? So, ang access po natin sa kaharian ng langit, no? Na sinasabi natin, access, no? Yung portal. Pag po nagkantanda tayo, sign of the cross, parang open sesame yan eh. Bukas ang langit. No? Kumbaga, mabubungaran natin yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi lang yon, complete package yan. Si Mama Mary, ang mga banal, mga saints, at mga anghel. Langit nga kasi. No? So yan, mabubuksan po yan, yung langit, sa antanda pa lang. Yan. Kaya pag magkantanda po tayo, be firm. Yan. Be calm, be strong, be brave. Dahil nasa loob ka na ng langit eh. Ng kaharian ng Diyos. Protected ka na. So isa pang way, no, para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, no, ng langit. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos. No? So mababasa natin kay sa Juan, no, yung salita ng Diyos ay Diyos. No, kaya tuwing nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, actually, si Lord John. No? Yun na yun. Kaya through the help of the Holy Spirit, mararamdaman po natin yan. Mapipil natin yan. No? So yung nga kasi, hindi natin yung nakikita, ang tawag invisible. Kaya doon sa natin, invisible and visible, no? So yung invisible, yun yung kalangitan. Hindi natin yung nakikita, pero pag, yun nga, mawala na tayo dito sa lupa, doon natin nakikita yun. No? Pero dapat mararamdaman na natin ngayon pa lang. Hindi lang natin nakikita, pero mararamdaman dapat natin yun. Ayan. Ayan. So, yung po kasing salita ng Diyos kanina, nabanggit ko na yung buhay ng patay, nagpapagaling ng sakit, katawan man, yung sa kaluluwa, nagpapasigla, nagpapalakas,
na pinapayapa yung kalooban natin. Tapos isa pa, yung panalangin din. Yung pananalangin natin, access natin yun. No? Kay Lord. So masaytik kasi si Lord eh, hindi pa yung mga cellphone na yan. Dati na yung prayer na yan eh. Na-access natin yung gamit mo. Na-access natin si Lord through prayer. Kaya kung tayo madasalin, lagi natin kasama si Lord. No? Manatagda pa tayo. Magtiwala lang tayo. So yan. So ibig sabihin, parang kabady-bady mo siya. Kahit saan ka pumunta, kung nagpipray ka pa lang, anytime, anywhere naman, pwede tayo mag-pray. Actually, ganun ang gawain ko eh. Kahit nakasakay sa jeep, kahit saan ako, pinakausap ko siya. No? Hindi formal na prayer, pero Lord, kumusta, ganyan. Mas ano kaya ito, ganyan. Pero siya yung kausap mo. Nagpe-pray ka, so nasa under protection ka niya, no? So yun yung, pwede naman natin gawin yun, eh. No? So, through prayer. Yan. So, alam din natin na through prayer, yan nga yung makapag-develop ng relationship natin kay God. No? Yun, personal relationship natin. Na yun yung pinaka-importante. No? Magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Yun yung tinuturo natin. Walang kwenta yung rosary o Bible reading kung wala tayong relationship kay God. No, parang yung sinusunod ka lang, parang ganun lang eh. Parang robot lang. No, pero dapat may relationship talaga. Yung lahat na ginagawa natin, pag-pray, pagbabasa ng dapat ang punta dapat nun sa relationship natin kay God. No? Ito yung importante. Ayan. So, sinabi rin ni Lord yun, no? Pinangako ni Jesus Christ, yung prayer natin ay ipagkakaloob sa hilingin sa pangalan niya. Kaya minugtong tayo in Jesus' name, no? Naririnig lang natin, pero sinabi po talaga yun ni Lord. Pinangako niya yun na kapag humiling kayo sa pangalan ko, ay pagkakaloob ko para naran ang Diyos Ama. No? Kaya paniwalaan po natin yun. Basta ayon po sa kalooban ng Diyos, consider it done po. Ano? Kaya sinasabi rin natin, your will be done. No? Napaka-importante po no? Hindi nga po yung kanina, sinasabi natin, dapat yung kalooban ni Lord, alamin natin para hindi tayo demanding o ano. Dapat kung anong kaloob ni Lord, tanggapin natin ng maluwag sa puso natin at hindi lang tinanggap, kundi masaya tayong tinatanggap yun. No? Dahil malaking blessing yun. At ito na nga, yung pinakahihintay. Conclusion. So identity, alam niyo na, we are sons and daughters of God. No? So anak tayo ng Diyos, isa puso po natin yan, isa buwan natin. Yung pagiging anak ng Diyos, no? And yung authority naman to reject evil, no? May authority tayo niyan. Alam na natin kanina kung paano. Piliin natin ng salita ng Diyos, ng prayers, ang ating pagkatao, no? At sigurado, hindi tayo mapapasukan ng kahit na maliit na kasamahan, no? Ayan. So, si Jesus Christ, yung perfect example po ng paggamit ng authority, no? So, yung authority na nagmumula sa Diyos Ama. At yung authority na yon, na kung mababasa natin, maririnig natin sa gospel, ganun din po authority na meron tayo. No? Kaya, i-ano natin yon, gamitin natin. No? Yung magpalayas ng masamang espiritu, magpatawad ng kasalanan sa mga nagkakasala sa atin, yung magpalaganap ng kabutihan, no? Ng Diyos. Yan, mga authority, example authority natin. And inheritance of heaven and earth. Actually, yung earth talagang nilikha yan, tapos tayong pinangasiwa, no? Yan, and then yung heaven din ay ating mamanahin, no? Yan, yung access to Heavenly Father, heavenly treasures. So tayo kasi, yung sanlimutan, talaga ang treasure niya, mga material lang. Pero actually, walang kwenta yung kayamanan na yun
sa langit, no? Ang nagmamatter na kayamanan doon, yung mga mabubuting gawa natin sa lupa, yun yung madadala natin ng langit, no? Hindi natin madadala yung kayamanan sa lupa. No, wala tayong nakita gano'n, no? Na sobrang yaman niya, nadala niya sa langit yung kayamanan niya, walang gano'n. Kahit damit, yung paborito niya, hindi niya madadala. Pero yung mabubuting gagawin natin, kahit maliliit lang yan, pero yung maliliit na kaya natin gawin, padamihin lang natin yun yung madadala natin talaga sa langit, no? Kaya yung talaga yung tunay na kayamanan natin sa lupa. At ganoon din sa langit. No? Yan. So, ayan. Yung access, kumbaga parang i-ano natin, no? Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, napakano naman yan sa gawain ng Focus Book, guys, ito katulad nito. Tapos yung palagi ang pagdadasal, lagi tayo nagdadasal, no? Hindi nawawala yan. Pag-umpisa, hanggang pagtapos nyo, tapos pagsabayan natin, magpe-pray din tayo kakain, mag-prayer natin sa bago matulog, at pagkagising sa umaga, hindi na tinuturo sa atin, no? Ayan, so, we are sons and daughters of God, kaya secure na po yung kinabukasan natin, no? Kahit anak tayo ng Diyos. So, huwag na tayo mag-alala, di ba? Ano pang pag-aalala natin? So, secure na po yung kinabukasan natin, samantalang naglalakbay pa lang tayo dito sa mga babaw. So, masaya po natin, masigla, sama-sama po natin itong lakbayin. Ano po? Maganda ang community, no? Sama-sama tayo. So, sa paglalakbay natin, meron tayong authority na katulad ng kay Jesus Christ. Gamitin po natin yung inheritance, yung mga resources na yan, yung palagiyang access din, no? Sa kalangitan. No? So, yan po. At in Jesus' name po, your will be done. God, to God be the glory. So, yun lang po. Thank you.